Hello, good afternoon everyone. This is Mark Gerbert Puktuanon. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano ko nagawang makuha na magkaroon ng 7 prospects every day average for the last 7 days, last week. So, pakita ko sa inyo yung resulta. So, sa isang campaign ko, kung makikita nyo, 49 subscribers to or 49 prospects. Sa isang campaign ko naman, may dalawa ako for the last 7 days. So, kung i-divide natin to, 49 plus 2, divide 7, kikita mo 7. So, 7 prospects average for the last 7 days. So, ano man tools na ginagamit ko or paano ko ba to ginawa? Isa sa tools na ginagamit ko ay GetResponse. Sa GetResponse, pwede ka makagawa ng landing page at matrack mo din kung ilan na yung nagiging prospect mo. Matrack mo din kung ilan ba yung mga taong gustong-gusto talaga na malaman yung ino-offer mo. So, ginagamit ko para makuha ko ang mga ganito, karami, ang unang ginagawa ko ay landing page. Gumagawa ko ng landing page. So, ano ba yung landing page? Itong landing page ay ito yung mag-i-screen, mag-filter ng mga taong bumibisita sa website mo or sa ino-offer mo. So, sa pamamagitan ng landing page, doon mo malalaman na ang mga taong may intention na gusto talaga matuto or gustong malaman kung ano itong ino-offer mo. Hindi kasi lahat ng mga taong bumibisita sa ino-offer mo ay talagang interesado. Yung iba, naging curious lang, tapos tinitingnan nila, okay. So, by doing landing page, by creating a landing page, doon mo malalaman na tong taong to, may intention talaga. May parang gusto talaga niya matutunan or makuha tong ino-offer mo. So, paano papagawa ng landing page? So, kung wala ka nga palang GetResponse, may shinare ako na link sa ibaba para magkaroon ka ng GetResponse. Kagandahan nito, may 30 days na free trial ka. So after mo nang mag-sign up, mag-login sa account mo, sa GetResponse, first, create ka muna ng campaign. So pag-create ng campaign, punta ka dito sa upper right-hand corner. Itong ito yung campaign. Click mo itong drop-down list. Punta ka dito sa pinakaibaba na create campaign. Itong campaign, ito yung magsisilbing tracker mo sa ginagawa. Campaign, parang ito yung tracker mo sa ino-offer mo. For example, may ino-offer ka na health and freedom na product. So, create ka ng campaign, health and freedom. Tapos, gawa ka ng landing page sa campaign na yon. Doon mo matatrack kung ilan na ba yung nag-subscribe, ilan na ba yung bumibisita. Tapos, kung may iba kang in-offer, gawa ka din ng campaign. So, sa sample natin, gawa lang tayo ng campaign. So, gawin natin sample 2. Click natin tong create campaign. May gumagamit na nun. So, tutorial 1. Yan. Click natin itong create campaign. Antayin lang natin. Ito, tapos na. So, gawa na tayo ng landing page. Ito. Click mo itong menu dito sa ibabaw ng GetResponse. Click mo itong landing page, tapos click mo itong create. Okay. So dito, nakagandahan nito, pwede ka makapili ng iba-ibang campaign, landing page, kung ano yung gusto mo. So, para mas simple lang, sa tutorial natin, pili lang ako ng simpleng landing page lang. Ito, piliin natin to kasi mas simple to. So, click mo to, use template. Yan.
So, pwede mo na tong i-edit kung ano yung gusto mong headline dito, tapos ano yung message mo. Basta make sure itong ang parts ng landing page, kinakailangan may headline, may call to action ka. Ito, call to action to. Ibig sabihin ng call to action ay ano yung gagawin ng prospect mo, ano yung gagawin niya pagkakita niya nito, ano yung dapat niyang gawin para makuha tong headline mo. Tapos, sa ibaba ay itong disclosure. Ang importante ng disclosure ay ito yung magbibigay, pwede mo lagyan dito ng make sure na information given above, especially email ad, is correct. Ito yung make sure na yung ginagawa na yung nilalagay na landing page ng mga taong bumibisita sa campaign mo ay totoong email ad nila. So, paano ba to i-edit? So, dito, kikita mo may rectangular shape na outline. So, click mo, double click mo lang to, tapos edit mo. So, example, free training. Yan. Tapos dito sa headline, ganun din. Click mo lang to, double page. So, ko na lang to babaguhin, to na lang. Tapos dito sa landing page, kung ano yung gusto sa landing page, sa call to action nga pala, ito mo ilalagay kung ano ba yung gusto mong palagay sa mga prospect mo. Kailangan, gusto mo ba malagyan nila ng pangalan or email ad lang nila. Tapos dito sa button na to, ang mas effective kasi para sa akin ay hindi download, send me info. Yun yung mas effective. Tapos dito, yung sabi ko kanina, pwede mong lagyan dito na email information. Information will be sent on the email provided above. So, yan. Ito yung magbibigay ng hint or magbibigay ng information sa prospect mo na kailangan totoong email ang ilalagay nila. Kasi kung hindi totoong email, hindi nila makukuha to. So, after nito, kung okay na sa inyo ang nagawa mong landing page, click mo lang tong next step. Tapos, lagyan mo dito ng page title para matrack mo na itong landing page ba to naging effective. So, for this tutorial, lagyan ko na lang dito ng title na tutorial. Tapos, ito yung magiging website, URL ng landing page mo, http tutorial.gr8.com. Dito sa ibaba, yung confirm opt-in, i-off mo na lang. Kasi, once na maglagay na sila ng kanilang email, pwede mo na lang pakita na sa kanila yung ino-offer mo. Tapos, dito sa thank you page, lagay mo dito, click mo tong default thank you page na drop down box. Click mo ang custom thank you page. Dito sa custom URL, dito mo ilalagay kung ano kung saan mo gusto mapunta yung prospect mo. So, kung may ino-offer ka, pwede mong ilagay dito yung URL ng ino-offer mong product or service. Kung may blog ka naman, pwede mong ilagay dito yung blog mo sa URL na to. Para pagka-click nila sa landing page mo, pagka-click nila nung send me info na button or anong button na yung nilalagay mo doon, mapupunta sila sa URL sa saan mo gusto silang mapunta. So, after nito, after nilang maglagay ng kanilang email ad, malalagay na sila dito sa
tracker na ito. So ngayon, may dalawa na akong prospect sa isa-isa sa both campaign ko. So dito sila mapupunta kung ito yung count kung ilan na yung subscribers o prospect na naglagay ng kanilang information. So, ito yung magsasabi sa iyo, ito din yung total subscribers mo. So, dito mo malalaman na ganito na pala karaming tao ang naging interested sa gusto mong in-offer. So, after mo makakreate ng landing page, tulad nito, ito yung isang landing page ko. Kung makikita mo, may 500 visitors to, tapos 44 na nag-subscribe. So, click natin to. Ito. So, after mo maka-create na ng landing page, yan, after mo mag-create na ng landing page, itong URL na to, ito yung ipo-promote mo sa Facebook ads mo. So, gawa ka ng Facebook ads, tapos make sure na alam mo yung mga target market mo, and ito yung i-advertise mo, itong link na to. Huwag mo i-advertise yung sales page mo. Bakit? Kasi nga, by creating a landing page, ito yung magsisilbing filter ng mga taong bibisita sa website mo or sa ino-offer mo. So, yun lang. Ito lang yung gusto kong i-share sa inyo ngayon. And kung hindi nyo pa alam kung paano gumawa ng Facebook ads, may training ako doon sa blog ko. You can visit my blog at http://yourgreatbreakthrough.com, or may lalagay din ako sa ibaba ng video to. So once again, this is Mark Gerbert Boctanon, and thank you for watching this video. Goodbye for now.